So, mga sangkay, umiikot na ngayon itong malaking impormasyon patungkol kay General Torre. Ano ba? Ma-appoint ba siya? O saan nga ba mapupunta na posisyon itong si General Torre? Totoo bang ma-appoint siya ni PBBM o isa lamang po itong drama, mga sangkay, na nangyayaring tanggalan ngayon? Political drama. Diyos mio, Marimar. Nakita niyo naman, mga sangkay, kung papaano nagulantang ang buong bansa. Kampo ng mga pro-Marcos, kampo ng mga pro-Duterte. Talaga nga namang usap-usapan itong nangyari ngayon kay General Torre. Ang tanong dito, ano ba talaga yung behind the scene, no? Tungkol po dito. Anyway, bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay wait lang. Paano ba to? Tayo po ay 1.55 million subscribers na. Kaya naman sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, masyadong mainit, mga sangkay, itong usapin ngayon tungkol kay General Torre. Ang tanong dito, ano ba talaga yung talagang totoong nangyayari, mga sangkay? Kasi ito ito yung balita kanina, panoorin mo natin. PNP Chief General Torre sinibak dahil sa pang-aabuso umano sa kapangyarihan. Ayon sa ilang senador, makibalita tayo kay Mean Corvera. Mean. Yan po yung espekulasyon ng ibang mga senador, mga sangkay. Nagmalabis sa kapangyarihan. Yan ang pananaw ni Senator Ping Lacson na maaaring dahilan kaya nasibak sa pwesto si PNP Chief Police General Nicanor Torre. Sinabi ni Lacson na nag-iisang umaksyon si Torre sa pagsibak sa kanyang second in command na si Police Lieutenant General Jose Melencio Naltates. Sa patakaran niya, kailangang aprubahan o may clearance ng Pangulo o kalihim ng DILG ang pagtatalaga o pagsibakman sa sinumang miyembro ng PNP Command Group tulad ng Deputy for Administration, Operations at Directoral Staff. Katunayan, noong siya pa ang PNP Chief, sinabi ni Lacson kahit binigyan siya ni dating Pangulong Joseph Estrada ng blank authority sa pagpapatakbo at pangasiwa sa PNP, hindi niya ginamit ang absolute authority sa issue ng pagtatalaga ng mga miyembro ng PNP Command Group. Ang mahalagaan niya ngayon ay ang maayos na transition sa magiging kapalit ni Torre sa pwesto. Inamin naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa na kahit galit siya kay Torre, naawa sa sakinahinat na nito. Pero prerogative pa rin niya ng Pangulo at normal na pangyayari sa PNP ang balasahan sa pwesto. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Well, I have to be professional. I am the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. I have the oversight function over the law enforcement community. And the PNP is greatly a part of it. So I have to be civil and to be professional. Ang kaharap ko sila. Kahit nagalit ako, masama ang loob ko, I have to deal with them professionally. Okay, so ayan po yung mga sari-saring opinion ng iba, mga sangkay, no, tungkol kay Torre. Ito nga, basahin po natin. Meron po tayong mga nakitang pasabog dito na matitindi, mga sangkay. May nagsalita kasi dito. Itong si Mon Tulfo. Tingnan natin yung kanyang reaksyon dito, mga sangkay. Ayon po kasi dito, matagal nang pinag-iisipan ni Pangulong BBM ang pagsibak kay Torre bilang hepe. Ito ay ayon kay DILG Secretary Rimulya sa news conference. Si Torre ang kauna-unahang PNP chief na sinibak sa tungkulin, lalo na't siya'y 3 buwan pa lang sa pwesto. Nahirapan daw si Mr. Bongbong Marcos, grabe Mr. talaga, na desisyonan ang pagpapalayas, grabe naman, kay Torre. Sabi ni Rimulya. Pero sabi ng sabi ng DILG Secretary, national interest ang pinairal. Sa madaling sabi, kailangan pairalin ng obedience to superiors who give lawful orders.
Ang malaking kasalanan ni Torre ay sinuwag niya si Rimulya at ang National Police Commission o NAPOLCOM. Mga sangkay, kasi ito yung usap-usapan nakaraan lamang na nagkaroon daw po ng banggaan ang general ng PNP at itong matataas ng opisyal, mga sangkay, sa DILG, itong NAPOLCOM, nagkaroon po ng matinding iringan, mga sangkay. So, may iba nga pong mga, syempre, loyalista, galit, sa pagkakasibak kay General Torre. At ayon po sa kanila, hindi daw sila magdadalawang isip na batikusin ang pamahalaan kung wala daw pong maibibigay o kung walang rason talaga. Kasi, di ba, narinig naman po natin, mga sangkay, kay Rimulya, ayon nga po sa kanya dito, General Torre did not violate any laws. He has not been charged with any violations. It is simply a choice of the President. Walang kahit na anong violation. So dito pa lang, mga sangkay, sa sinasabi ni Ramon Tulfo, medyo taliwas ito, mga sangkay, sa kung anong sinabi ni DILG Secretary, dahil wala nga raw pong nilabag Ayon po dito, mga sangkay. Sabi dito, choice of the President to take a new direction. Ako, mga sangkay, mahilig akong tumingin sa mga nangyayari. Mahilig akong magbasa ng mga nagaganap behind the scene. Ano ba talaga yung nangyayari? Kasi is it really possible na mukha silang nag-aaway, mukha silang malulungkot, mukhang, alam nyo na, mga sangkay, in front of camera, pero behind the scene, nagtatawanan sila. Dahil lahat ay planado. Ayan, sabi po niya dito, choice of the President to take a new direction. Nilinaw po ito ni Rimulya. So, ngayon, ito pa, ang malaking pasabog na talagang nakakagulat. Sabi dito, Torre is being considered for another position because the President still believes in his capacity. Uulitin ko, ayon daw sa Pangulo, kinukonsidera ni Pangulong Bongbong Marcos na ilagay si Torre sa isang posisyon dahil ang ating presidente ay naniniwala pa rin daw sa kapasidad ni Torre. Ang basa ko dito, mga sangkay, behind the scenes na nakikita po natin, mayroong dramang nangyayari. Alam po natin ang nagaganap sa ating bansa, mga sangkay, na sobrang korupsyon pagdating sa mga project. Hindi po ito basta problema na maliit lang, malaking problema to. Alam niyo guys, kung tutuusin, pwede na pong magdeklara ng magkaroon ng revolutionary government. Ayusin ang buong sistema ng government. Biruin niyo yung sindikato nasa loob ng gobyerno. Yun yung isiniwalat ni Panfilo Lacson. And I believe, mga sangkay, matagal na po itong nangyayari. Yung mga proyekto na hindi naman talaga ginagawa, tapos yung pera ng grabe, milyon-milyon na pera, bilyong-bilyong pera, binubulsa ng mga kontratista, mga politiko, ng mga opisyal sa DPWH. Bakit nangyayari yan? May mali sa sistema na nasa 1987 Constitution. Pero ayun na nga po, ang tingin ko dito, ang sinasabi po dito, mga sangkay, ni Rimulya, choice of the President to take a new direction is mukhang may bagong direktiba. Itong si General Torre, na mukhang ito po yung tutugis sa mga korap, mga kontratista, mga congressman, mga senador, mga miyembro ng DPWH na involved sa malawakang korupsyon. Hindi po ito birong kinakaharap ngayon, mga sangkay, ng ating bansa. Kaya nga sabi ni BBM, hindi ako bababa sa pwesto hanggat hindi ito naaayos. Kasi ang lala po talaga. Matagal na po yan nangyayari, ngayon lamang po nabukay kay sa panahon po ni PBBM. So ito ngayon, ang basa ko talaga dito, mayroong mangyayari. At ang tanging posisyon ngayon na pupwede ay ang DPWH at ang NBI.
Dahil nga po nag-resign na po ang direktor doon, mga sangkay. Dahil nga daw po pinupolitika siya at sinisiraan ng kanyang pangalan. Pero, ang pinakamatunog na posisyon ay ang NBI director. At ito ngayon mga sangkay, talagang tinututukan po natin. Kasi nga po, may mga lumalabas na. Okay, kung napanood nyo, yung The Big V, ni-reveal na po, may nag-reveal na kasamahan po namin, na usap-usapan na po sa NBI na si Torre na ang susunod na direktor. Well, yan po ang tingnan natin, mga sangkay. Ano sa tingin nyo? Malaking pasabog. At sabi, ayun na, sana mangyari talaga ito. Bukas daw ng announcement. Abangan natin yan. Okay, bukas. Abangan natin kung mangyayari. Si Torre nga ba? Kapag ito lang masasabi ko, kapag si Torre ay naupo sa NBI, sa DPWH kasi, nandun pa po Hindi pa po sinisibak Kapag si Torre ay naupo sa NBI, ibig sabihin, tama yung ating nakikita na senaryo behind the scene na ito po ay drama lamang at i-appoint si Torre para tutukan yung mga kurap, para damputin yung mga congressman na kurap, para damputin yung mga involved na mga senador sa korupsyon, sa mga flood control, para damputin yung mga kontratista, mga miyembro ng DPWH. Well, yan po yung abangan natin. We know naman paano magtrabaho itong si General Torre. Alright? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.